Pulot ang eksena ang nasaksihan sa Malacanang matapos mabas ang ulat na si Senator Raffy Tulfo ay tahasang inilaglag si First Lady Lizata Rasmax sa isang closed-door investigation. Ayon sa mga insider, isiniwalat umano ni Tulfo ang ilang impormasyon na nag-uugnay sa unang ginang sa mga isyong may kinalaman sa katiwalian at impluwensyang labag sa protokol ng pamahalaan. Mabilis ang naging epekto ng revelasyong ito sa loob ng palasyo. Sa gitna ng tensyon, umalingaw-ngawang balita na pwersahang ilabas umano si Lizata Rasmax mula sa palasyo sa gitna ng masinsinang pag-uusap ng mga matataas na opisyal. Bagamat walang direktang kumpirmasyon mula sa Office of the President, ilang larawan at video ang kumalat online na nagpapakita ng heightened security at hindi pangkaraniwang aktibidad sa paligid ng Malacanang. Lalong uminit ang issue sa social media at mga pampublikong diskusyon. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na payag mula kay Senator Tulfo o sa kampo ng unang ginang. Gayunpaman, hinihintay ng publiko ang linaw sa sitwasyon, lalo't ito ay maaring may malalim na epekto sa kapangyarihan at kalagayan ng administrasyon. Patuloy naming tututukan ang isyong ito at maghahatid ng pinakabagong detalye dito lamang sa inyong pinagkakatiwalaang himpilan ng balita. At yan nga ang balitang aming pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga silap ng mga bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Mo pa na, di bali sanang kurap eh. Hindi ko sinasabing okay pero kahit, ibig sabihin, kahit malalayan at hindi natin masolusyonan agad, wala lang Coca-Cola, wala lang bangag, may peace and order. Kasi pag walang addictus, mapayapa eh. Di ba? Mapayapa. May mga ganyang bansa eh. May mga kurap. Pero tingnan mo naman ang ayos ng bansa. Bakit may peace and order? Pagdating sa nakawan, pagdating sa droga, ang higpit. Payapa yung lugar. Di ba? Laki na ng korupsyon natin, problema natin sa korupsyon. Dadagdagan nyo pa ng bangag. Maawa kayo mga Pilipino. Maawa kayo. So, wag na yun. Wag na yun may mga bisyong ganun. Sabi naman dito, marami kasi dyan sa Pilipinas madaling mabudol. Correct. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong maniniwala sa politiko basta-basta. Huwag kayong maniniwala sa vlogger. Kahit kay Coach Oli, huwag kayong maniniwala. Tingnan ninyo ang ebidensya, resibo, nang hindi tayo nabubutol. Patas po tayo. Hindi ko sinasabi huwag niyong pagkatiwalaan yung vlogger niyo. Kami nga inuuna namin, sa amin mismo huwag kayong maaliwala. Kailangan may ebidensya. Pag naglabas siya ng pasabog, walang ebidensya yan, titingnan yung agenda niya. Baka gusto lang itaas ang sarili. Baka gusto lang itaas ang rating. Baka gusto lang itaas ang viewership. Ganyan din ang politiko. Pag may pinangako yan na hindi niya nagagawa, anong gagawin yan? Parang manliligaw yan. Ibibigay ko sa yung araw, ang langit, ang bituin. Tanga, hindi sa'yo yan. Ba't pinapangako mo? Maraming ganyan. Kaya mag-iingat na kayo sa budol-budol. One thing, ito gusto nyong makabawi sa nangyari sa Pilipinas nung eleksyon, dapat matuto kayo. This is the greatest budol of all time. Gamitin nating mga Pilipino na tayo ay matuto, na hindi maulit. Kasi pagka inulit nyo yan, ewan ko na sa inyo. Kaya nga pinauulit ko dyan. Baka mamaya may mga espiya, sasabihin galit sa Marcos, galit sa Marcos, galit sa Marcos, galit. No, dalawa na nahuli, ulitin ko para just to prove my point. Marcos, pagdating sa dulo sasabihin, ay kaibigan ni Sara yan. Hindi naman yan si BBM. Si Amy naman yan. Si Amy, di balik na naman tayo sa budol. Ano bang nangyari noon? Sinabi ni Sara, suportahan natin si Marcos. Naniwala yung iba, kami hindi. Ang daming nabudol. O ngayon naman, ganyan ulit. Kaibigan ni Amy, si Sara. Boto natin. Tanga. Hindi pa kayo natuto. Makikinig na naman kayo sa vlogger na yan. Espiya lang yan. Kunwari lang binibinatan si BBM. Tapos sa bandang huli.
Ang isisigaw niyan, Amy o Romualdez. O, pusta? May ganyan kasi. Yung pala, fall guy lang. Fall guy. O, yung pala, ipapasa lang. Naiintindihan nyo? Naiintindihan nyo ang kanilang strategy? Ingat kayo. Ingat. Nangyari na sa inyo, pag pinaulit nyo pa, hindi na po ibudol yun. Katangahan na yun, ha? Sabi ni Marlon, alam mo, Coach, happy lang ako. Alam mo bakit? Medyo nagigis... Yan naman. May pasalamat tayo, ha? Okay. Natututo na ang marami. Maganda yan. Marami nang natututo. No? Bagamat meron pa rin naiiwan, tinitingnan ko, grabe, no? Meron pa rin mga tanso. Meron pa rin mga budol guys. Nangingibabaw pa rin ng mga budol guys. Ha? Iingat po tayo dyan. Andiyan pa rin sila. Jukebox vlogger. Kalabit pengi. Oh. Sabi dito, kaya lang ginawa ni BP Sara yun kasi kakabudol ni Amy. I mean, wala na tayo magagawa. Kung yun ang direksyon ni Sara, we have to accept it. Ganon din naman ang ginawa ni Sara before, di ba? I am not here to judge Sara. I am here to tell you na wag na nating hayaang maulit-ulit yung nangyari noong 2022. Just in case, sabihin ni Sara, suportahan si Amy. Kasi ganun din yun. Okay? Elisa, Duterte pa rin ako. Matagal na mayor namin yan sa Davao. Ayan, salamat sa Davao at pinahiram nyo si Duterte, si Tatay Digong sa amin. Okay, magsimula na po tayo. Mamaya tayo, bandang gitna. Excuse me, magbabasa ng inyong mga inyong komentaryo. Excuse me po, Eto, meron akong gustong ipakita sa inyo. At asa na ba ang kalalagayan ni Tatay Digong? Siya ba ay may pag-asang manalong bilang senador sa tingin ninyo? O eto po, latest survey ng Tangere. Duterte, specifically Tatay Digong, remains the top 2025 senatorial bet in survey. Pansinin ninyo. Ito po ay January 2024. So latest po ito. Ngayon lang, last month lang na kinonduct yung survey at lumabas ang result ngayon. So number 1 pa rin si Tatay Digong. At ako ay nung nakita ko ito ay tuwang-tuwa ako dahil Tatay Digong, I really hope tumakbo ka bilang senador. Kung hindi ka man tumakbong senador, meron ako mas gusto para sa iyo, congressman. Nang umikot ang puwet ng mga kongresista diyan, yung mga kampon ni Tamba. Kasi pag isipin mo, and I agree, sabi nga ni Attorney Vic sa amin, imagine this. Ang nakaupo na minority leader sa Senate, sa Congress is Tatay Digong. Iikot ang mga puwet ng mga animal na yan. Kaya kung ako papatatanungin, mas gusto kong maging congressman si Tatay Digong. At least nandun lang siya sa Davao or pagka may kailangang hearing dito, babanat. At nasisilip niya lahat ng lalabas at papasok ng mga pork barrel, mga proyekto, etc., yung MOOE na yan, ilalabas ni Tatay Digong. Meron siyang mata sa loob eh. At alam natin si Tatay Digong hindi takot. But anyway, sa akin yon. Kung gusto niya senador, hindi ko naman siya mapipilit. Sino ba naman ako? No? Ako naman ay opinion ko lang yan. But anyway, congressman o senador, sure win na to si Tatay Digong. Lizelle Mabi, maraming salamat po. 15 months na siyang member. Thank you, Lizelle Mabi. Thank you po. Sure ball na ito. Tingnan mo ang pangalawa. Ito sana malaglag to. Hindi ko talaga type to. Pasensya na po. Akin lang. Ngayon kung type no, it's okay. Erwin Tulfo.
Laglag sa akin yan. Wala yan. Makatamba yan eh. O, pinagtanggol pa yan si Tamba. Ewan ko sa inyo ha. O, ako naman di ako namimilit. Basta ako sinasabi ko lang. Ayaw ko yun si Tamba. Ay, si Tulfo. Tao ni Tamba yan eh. Soto, okay ako dyan. Number 3, si Soto. Number 4, si Senator Bongo. Ay, okay na okay ako dyan. Ayan ang ano. Baka posible maging presidente pa yan sa susunod na eleksyon. Number 5, si Isko. Okay na okay ako dyan. Siyempre, Isko yan. Ha? Okay yan. Pacquiao, sa akin, okay si Pacquiao. Hindi okay sa akin si Pacquiao nung presidente. Kasi it's too much for him. Pero siguro, alam mo, may puso to si Pacquiao eh. Kaya lang, bilang presidente, hindi ka pwedeng puro puso. Hindi ka pwedeng puro bait. Hindi naman ano to eh. Ha? Pero titingnan ko si Pacquiao. Pero sa akin wala akong masamang tinapay kay Pacquiao. Mas gusto ko pa si Pacquiao kaysa kay Tulfo. Ha? Nako. May pera yan eh. Hindi kayang hawakan sa liig yan. Pag may pera, hindi mahawakan sa liig. Yung iba wala na eh. Sinuko na yung bandera dahil sa pera. Oh. Number 7, Bato, iniisip ko pa. Sa totoo lang, medyo naguguluhan ako dito kay Bato. Ha? Ewan ko sa'yo, Bato. At ganun-ganun, hindi ko sinasabi. Pia Cayetano, syempre. Okay yan. I mean, no way! No more I mean. No more Marcos. Okay, sa akin lang yan. Kayo, bahala. Kayo ba, iboboto nyo ba si Aimee bilang senador? Willie Ong, yes. Si Willie Ong, nakasama po natin yan. Very, very humble person. Very simple person. Very humble person. Hindi trapo. Totoong tao. I like Doc Willie Ong. Tolentino, yes, I like. Lapid, ayoko na. Senator ba? Senator pala ito. Si Lito Lapid. Ayoko na dyan. Ayoko. So dito sa nasa top 12, ang ayoko si Erwin Tulfo at saka si Lito Lapid at saka si Aimee. Yung iba iniisip ko pa. Yung iba gusto ko. Miss G, maraming salamat po. Thank you Miss G. Kayo ha? Hindi, ako nagtatanong lang. Gusto ko lang malaman. Yes, iboboto ko si Aimee. Lagay mo dyan, yes. No, hindi ko iboboto. O yun ang pakilagay na lang, yes or no. Para ma-sermonan ko kayo. Ako, sabi ko sa inyo, sasabihin ko lang kung ano yung nasa puso ko. Kung ayaw nyo ako sundin, nasa sa inyo yan. Basta ako nagpapaalala. As far as I know, the last time I checked, she is still a Marcos. Ayoko na. Alright? Sige nga, yes. Boboto? O si Aimee, no. Ayan na, gusto ko lang makita. Tingnan ko kung natuto na. Ay, ayun. Congratulations sa'yo, Junbag. Sabi niya, yes. Iboboto ko si Aimee. Meron tayong maka-Aiminatics dito. Aiminatics in the house. Dami, maraming no. May isang yes. May isang yes. Yes to Isko. Oo, pero tanong ko dito, pasok na yan si Yorme. Wala nang talo yan. Nasa top 5 eh. Top 5 si Yorme. Ang mga nagdedelakado dyan, ang mga top 8, 9, 10, 11, 12. Yan, pwede pang lumaro yan. Especially yung mga nasa dulo, 11, 12. Ayan, Aimee. Pakita mo yan, Aimee, wala ka na, ayaw ka na talaga ng tao, walang naniniwala na ata sa'yo, bukod kay Daryl Yap. Daryl Yap, ang pangit nung nyo, video nyo, Sa totoo lang, anong nakain nyo, ba't nyo nilabas yan? Makauso lang. Huwag kayong maglalabas ng ganun. Makauso-uso lang. Wag. Pangit, di ba? Nakita nyo yung video ni Aimee? Naku, pangit. Daryl, ikaw ba ang gumawa niyan? Nagtatanong lang, Masisira ka, huwag kang gagawa ng ganun. Pangit. Pangit. Jimmy Cataluna, no Tulfo kasi tauhan ni Tam. Ako rin, no Tulfo. Ano Sara Duterte? Hindi tatakbo si Sara. Vice President yun. Kaya marami talagang ayaw na kay Aimee. Ay,
Magpapaparty ako. Banat ba magparty tayo, Boss Dada? Natuto na rin sa wakas sa mga Pilipino. Yung paghihirap natin dati, sigaw tayo ng sigaw. Huwag na kayong maniwala dyan. Sinabi daw ng vlogger naming matatalino. Boto raw si Marcos. Ay, salamat. Natuto rin sila. Ay, eto ang magandang nangyari sa Pilipinas. Yung mga nauwi sa budol, natuto na mga Pilipino. Oh, maisip na tayo ha. Huwag na nating hayaang maulit muli. Oh, thank you. At hopefully, okay, tumakbo si Bantag tsaka si Tebes. Alam nyo kung bakit? Kailangan natin ng numero. Kailangan natin ng numero na hindi kayang hawakan sa liig ng mga tambaluslos. Oh. Sabi dito, Noto Sandra, Tambat, Tulu, Laway. May kaibigan ako dito, sabi ni Debbie, sa Australia, kaibigan ni Isko Moreno. Mabait na daw tao yan. Oh, ano yan? Humble po. Nakakasama ko po yan dalawa, si Yorme at si... Oh. Ito hindi dahil sa pinagtatanggol ko sila. Maganda puso niyan dalawa. No? At the same time, sabi ko nga sa inyo, hindi lang puso. May napatunayan naman sa Manila eh. Noto Sandro. No, yan. Well, anyway, ako ay nagpapasalamat. Thank you. At parang nga nabunutan ako ng tinik. Pero guys, let's hold on to this, ha? Okay, paalalahanan ko kayo. Ngayon, ayaw nyo si Aimee. Kasi 2024. Tatandaan natin, maraming vloggers yan. Paalala lang po, hindi ko sinasabing bayaran niya mga vloggers nila ng 200,000. Wala po akong gano'n na sinasabi. Ha? Wala. Hindi po bayaran yan. Pero maraming vloggers yan na sumusuporta kay Aimee. Okay? Ngayon, ayaw nyo kay Aimee. Baka pagdating sa 2025, kakapanood nyo sa ibang vloggers, iba na tono nyo. Tatandaan natin, matatalino yung ibang vloggers nila. Kilala ko iba doon. Okay? So sana, yan ang stand nyo ng 2024. Until 2025 election, yan pa rin ang stand nyo. Kasi iikutin yan. Nung matatalino yung vloggers at influential, tapos sa bandang huli, gagamitin si Sara, kaibigan ni Sara, suportahan natin si Aimee. Nagsasabi ako as early now. May sinabi ako last quarter of 2023, sinabi ko yung mga Tito Vic and Joey vloggers lilipat na sa political ulit. Ngayon nasa political nangyayari, di ba? Ito sasabihin ko sa inyo. Yung iba dyan, babaligtad pagdating ng 2025. Sana hindi na kayo mabudol. Sana hindi na kayo magpabitbit sa kanila. Gagamitin si Sara na kaibigan ni Aimee, kaya suportahan. Sinabi ko na po paalala lang po. Sana nang nagsasabi sa inyo ng no ngayon, pagdating sa 2025, no. Let your yes be yes and your no be no. So yan. Yun, may nakadali. Di ba? Ang masama doon, yung alam ko mga TVJ vlogger na bumabalik sa political vlogging, sumusundot sa political, hindi binibili. Balik na naman sa artista. Magganong-ganon na, hindi na malaman kung ano itatapik. Ayaw silang tanggapin. Sabi, wala, mag-chismis ka na lang. Siguro ng mga viewer, mag-chismis ka na lang. Huwag ka na mag-political. Kasi walang views bumabalik. Tinan nyo. Kayo na. Huwag kayo maniwala sa akin. Panoorin nyo. Ito, sabi maganda to sinabi ni Dennis Gabaka pag-usapan natin saglit lang. Baka sabihin na naman, mahina na naman ba signal ko? Baka sabihin na naman ng mga tanga, keso walang ibang winnable, kaya Marcos na lang daw. Huwag nyo nang gagawin yan. Ang daming kandidato,
Ayaw na naming makarinig. Kasi wala nang iba kaysa manalo si Lenny. Tanga, ang daming magagaling. Andyan si Isko nun eh. Ayaw naming manalo si Lenny kaya nag-Marcos kami. Wag na po yung ganyan ha. Ganyan kanila kayo dadalahin. Tama yung observation ng manunood natin. Sasabihin, wala kasi. Kesa pag hindi natin binoto si Marcos, si Amy, makakapasok si Lito Lapid. Hayaan nyo nang makapasok si Lito Lapid kaysa si Amy. At least si Lito Lapid, shooting ng shooting. Hayaan mo na siya mag-shooting araw-araw. Kaysa si Amy, iepal ng iepal. Tapos, kapatid pa rin yan. Okay? Yan ang gagawing mga litanya. Kasi, pang-siyam eh. So, pag hindi mo binoto si Amy, makakapasok si Lito Lapid, sino-sino makakapasok. Pero meron akong tanong sa inyo. Ano? Ito ha. Baste sa 2028. Pwede rin tumakbo na senator si Baste. Di ba? Pag nagparamdam yan si Baste, top 2 agad yan. Maniwala kayo. Hindi pa lang nagpaparamdam, pero pag nag-declare yan si Baste, suportahan natin 2,000. Kahit senador muna, saka sa 2028 siya tumakbo ulit presidente. Di ba? Maganda yan si Baste. Sana, Tatay Digong, yung anak mo si Baste ay makuha mo rin. Tumakbo, kailangan po natin si Baste. Tatay Digong, it's about time na naghahanap na si Tatay Digong ng kapalit niya. And I think the closest to Tatay Digong is Baste. Sana, Tatay Digong. Pasimulan mo na sa national election si Baste. Ang tanong ko sa inyo, pakihanap nga, asan si Tambaluslos? Tambaluslos, wala ka dyan, no? Si Boying din, wala dyan, no? Si Trillanes, wala dyan. Pambihira. Alam mo sa nakikita ko, tingnan nyo ang lineup. Bagamat hindi solido, makikita natin ang lakas pa rin ni Tatay Digong. Ang lakas pa rin ng Duterte. Kasi yung mga yan, kaya nagtatap karamihan dyan dahil affiliated kay Tatay Digong. Di ba? Kahit si Amy nakikiduterte yan. Hindi naman Duterte nakikiduterte. Paano yung dikit niyan? Isa yan sa cause. Kaya andyan pa rin yan si Amy. Because of Duterte. Di ba? So, etong pagiging number 1 ni Tatay Digong at yung mga iba niyang kasamahan, it shows malakas pa rin ng Duterte. Hindi pa nagde-declare dyan si Bantag, hindi pa nagde-declare dyan si Tebes, hindi pa nagde-declare dyan si Pulong o si Baste. Di ba? Yung mga alam nating mga maka-Duterte talaga. So, laos na kayo, Trillanes, Tambaluslos, na? Wala ka talaga. So, gawin mo na lang mag-prime minister ka na lang. Mag-prime minister ka na lang. Gawin mo na lang parliamentary tayo. Talagang, ayan ang gagawin nila. Diyan na po yan mauuwi. Ayan. Eto next natin. Speaking of Tatay Digong, meron na namang tinawag si Tatay Digong gago. Yung mga gago dyan. Kasi ang politikong hindi makaunawa, gago. Sino kaya yung pinaparinggan ni Tatay Digong dito na gago? Pakinggan nyo mabuti. Ito. Pulong Rodrigo Duterte na legal ang mungkahi niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi rin daw ito nangangahulugang magkakagyera na. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Nagtataka raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa aniyay knee-jerk reaction ng ilang militar at opisyal ng pamahalaan. Kaugnay ito sa mungkahi niyang ikalas at maging independent ang Mindanao mula sa Pilipinas o yung secession.
Sa isang radio interview, binanata ni Duterte ang mga bumabatikos sa kanyang proposal. Yun ang hindi naintindihan ng mga sa kanila na lang, tira-tira na Sino Tatay Digong, sino yung mga gago? Kathleen Kikuchi, maraming salamat from Japan. Thank you po sa kusang loob. Kathleen Kikuchi. Sino kaya yung gago, Kathleen? But anyway, yan ang hindi naiintindihan ng mga gago. Basta ang kanilang tira lang ng tira ng sedition. Para sa kanila illegal. Wala pong illegal. May mga bagay na pwedeng mangyari the legal way. Hindi naman minamadali ito ni Tatay Digong eh. Alam mo, OA lang yung mga yan. Hinahanapan lang ng binubutasan. Dalawa lang yan. Binubutasan si Tatay Digong, kaya yung mga maliit niyang sinabi, pinapalaki or praning. Ano sa tingin ninyo? Ha? Yung mga nataranta dyan sa paghihiwalay ng Mindanao, praning? Bakit kaya praning? Naku, bawas-bawasan nyo yan. Or, talagang sinisilipan si Tatay Digong, pinapasama lang sa mga Pilipino. Alam mo, nagtataka ako, Marcos, nakisawsaw ka pa dyan. Alam mo, meron pang speech si Marcos patungkol dyan sa Mindanao. Ano ka, napraning ka ba? Marcos? Napraning ka? Isipin mo, ang tipid-tipid magsalita ni Marcos. Ang hihina ng kanyang mga bihirang-bihira siya magpa-presscon. Tapos ngayon, ang haba-haba ng sinabi niya patungkol sa paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ano ka, napraning? O sinisilipan mo si Tatay Digong? Hindi, nagtatanong lang ha. At sino ba yung tinawag mo ditong gago? Tatay Digong, si Marcos ba? Hindi, nagtatanong lang. Para sa akin kasi, ang intindi ko rito, yan ang hindi naiintindihan ng mga gago. So, ibig sabihin, ang sinasabi niyang gago, yung mga hindi nakakaintindi. Gago talaga. Paano ka naging politiko, hindi mo naiintindihan? May legal way po yan. At hindi ibig sabihin, gegera Mindanao laban sa Luzon tsaka Visayas. Gago. Sorry, inulit ko lang yung sinabi ni Tatay Digong ha. Hindi mura, gago, I mean stupid. Gago. Gago nga. Di ba? Isipin mo yon, pinatulan pa ni Marcos. Ang kuri-kuripot mo sa presscon. Pagdating dito sa Mindanao, ninervyos ka. Oy, bawas-bawasan mo magkakape. Ako nga, nagbawas na ako sa kape. Nakaka-nervyos yan. Buhay Canada, maraming salamat po ha. Nako. Bawas-bawasan nyo yan. Magugunitang sinabi ni Nakamigin Governor Xavier Jesus Romualdo at ama niyang si Congressman Jordin Jesus Romualdo. Maituturing daw na sedisyon ang mga praning, mga ninervyos. No? panghihimok ng dating Pangulo na ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Sagot dito ni Digong, is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Yon, may legal. Okay? May legal, kagaya ng Timor-Leste. May legal, kagaya ng Singapore, humiwalay sa Malaysia. Naiintindihan po? Wag kasing gago. Kung ikaw politiko, hindi mo alam yan, ano nangyayari sa'yo? Hindi lahat ng maghihiwalay kailangan ng gera. Ganun talaga ang buhay eh. May mga naghihiwalay. Tanggapin mo. But anyway, gusto ko malaman ng stand. Hindi ako, okay, against ako. Kung ako tatanungin personally, against ako na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pero kung gagawin ito ng legal at yan ang gusto ng nakakarami at ikakabuti ng Mindanao, so be it. Pero kung ako, ayoko, personally, hindi ako sang-ayon, pero let's agree to disagree. Kung nakakawawa nga naman ng mga taga Mindanao, na e-echepwera sila, may karapatan ding mabuhay yung mga yun. Basta lang, tama si Tatay Digong, gawin itong legal, at sana makabili ako ng lupa sa Davao.
Kasi kung aalis yan, tapos ang Prime Minister natin, si Tamba, kayo na lang dito. Ayoko. Ayoko dito. Ha? This is going down. Wala. Sino? Pag sila mangunguna, si Aimee, tapos si Tamba, tapos si Sandro, tapos si Rapi Tulfo, ayoko na. Ha? Uunahan ko kayo. Ayoko ha, uulitin ko. Baka mamaya, pasubaybayan ako ng gobyernong ito. Ayoko, humiwalay ang Mindanao. But if ever it will happen, at sila lang ang magpapalitan dyan, si Sandro, si Tamba, si Aimee, si Lisa, tsaka si Tulfo, I'm out. Pagbigyan mo ako makabili dyan sa Davao, ha? Ayoko dyan. Ayoko na dito. Wala na. Walang patutunguhan yan. Sila na. At lalo na pag naging parliamentary tayo at Prime Minister si Tamba, ay hindi na. For sure. Lipat na ako Davao. Okay? Akin lang naman. Ulit ha. Hindi ako sang-ayon. Pero okay lang sa akin. May kumakalat na nga eh. Ewan ko kung totoo yun. May kumakalat na passport Davao. No, hindi mangyayari yan sa Malaysia kasi ang Malaysia, di ba? Singapore. Totoo lang. Nahahati ang Malaysia ng Sabah, Sarawak, at saka itong KL side. May KL side, KK side, tsaka yung Sarawak. So, Sabah yung KK, di ba? But anyway, yun ang stand ko, ha? They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Ito kasing mga ito, mga tanga. Basta lahat na lang kailangan gera. Hindi naman gera eh. Dagdag pa ng dating Pangulo, walang nilalabag ang pagsusulong na ihiwalay ang Mindanao. Sabi ng tatlong cabinet members nyo, illegal. Against the Constitution. Baka sila yung gago. Meron na tatlong cabinet members, sabi illegal against the Constitution. No, it's not under the Constitution. It is outside the Constitution because magsisid ka na. It is based on the right of the free will of determination of the people. Matalino talaga si Tatay Digong. Ilalabasan siya sa UN. But anyway, may nagsabi dito, marami naman po ang kondo sa Davao. May mga subdivision po. May first class and economic po, affordable naman. Pwedeng mag-loan sa Pag-ibig Fund. Lorely, magkakaiba tayo. Baka mamaya yung mura sa'yo, mahal sa akin. Di ba? No, hindi natin. Basta Tatay Digong, pabulong. Pwedeng bulungan nyo si Banat Bay kung tutuluyan yan. Para nang sa ganun makabili-bili ng maka-advance bili. Pag naglipatan kasi lahat dyan, magmamahalan. Bakit? Lalaki yung demand eh. Maraming magbibilihan. Sigurado yan, maraming magbibilihan sa Davao. ang Davao magiging Baguio. Ang daming tao. Hindi ko sinasabi ha, baka pasubaybayan nyo ako. Hindi po. Ayoko po humiwalay ang Mindanao. Okay? Maliwanag. Naghahanda lang. Sabi nga, pag Boy Scout, always be prepared. Mabuti na yung handa, di ba? Lumipat na kayong tatlo nila Banat Boy at Boss Da. Ay, naku, ayaw ko sa kanila. Kasi mga city boy yun eh. Oo. Nandyan nga sila sa city, nagsisiksikan sa maliit na kwarto. Kaya naman nilang bumili ng palasyo. Joke lang. Oo. Mga city boy yun, gusto nun city. Ako kasi, mas gusto ko mas bundok, mas malayo sa mga tao. Kasi nung nagpunta ako doon, maaliwalas eh. Maaliwalas ang Davao. If you compare sa Manila, yun ang hanap ko. Wala masyadong tao, presko ang hangin, tapos simpleng buhay. Okay ako doon. Hindi ata kaya ni Banat ba yun? Tsaka syempre may mocha girls siya eh. So may gagawin siyang trabaho. Ako, yung dog business ko, pwede kong dalhin doon. Walang problema. Diba? Tapos sanay ako sa malayo eh. Kahapon, nagsalita si Pangulong Marcos sa issue ng secession.
Para sa kanya, isa raw itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. Ay, ano no, Chinese New Year no kung Hey Pachoy. Oh, nagpuputukan dito. Oh, o kung Hey Pachoy, happy New Year. Tama ba ako? Baka mali ako ng ano, no? Maraming salamat sa inyo. Bilma Igdani, maraming salamat sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Tama po, pray lang po tayo na mas manaig ang kabutihan. Panapanahon yan eh. Ha? Matatapos din ang mga kalokohan. Bandaan natin. Karaoke Berto, nagpuputukan din dito. Anong putok yan? Baka mamaya iba yan, ha? Joke lang po, diretso. Tingin din niya, palpak ang plano. Kaya panawagan ng Pangulo, I strongly appeal to all concerned Kaya ka na naman, Marcos, ninervyos ka na. Ito nung ninervyos si Marcos. O to ano? stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Yung mga tsuwariwa, pang pukor ninyo, palakpak naman kayo. Ay, sip-sip! Feliz Nel, maraming salamat po, ha. Thank you. Oh, nagpa-member siya. O, tularan na magandang halimbawa, magpa-member na po kay Coach Oli. Thank you, Feliz Nel. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Ito pa talaga, hindi ito ang bagong Pilipinas na ating inuhubog. Ang tanong, Marcos, ilan na ba nakalipas? 2 linggo, 3 linggo? I'm not sure exactly. Yung nilunsad ninyo ang bagong Pilipinas. Since nilunsad nyo, may nangyari na ba sa bagong Pilipinas? Tanong lang, Marcos, ha? May nangyari na ba sa bagong Pilipinas? Nagtatanong lang po. Kayo, tanungin ko din kayo. Simula nilunsad niyang bagong Pilipinas, may nasolusyonan ba? May nagawa ba? O another slogan na naman yan? Naampaw. Bagong slogan, wala namang laman. O, may nangyari na ba? O, sige nga. Kayo nakakaalam. Marcos, tanong ko sa inyo. At sa 10 ng iyong mga vloggers at 10 ng iyong mga supporters, anong nanggawa ng bagong Pilipinas? May ikinabuti ba ito? Ewan ko sa inyo. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. kahit ang mga leader ng Bangsamoro. Baka siya yung tinatawag. Baka lang naman, di ko sure ha. Baka siya yung tinatawag na gago ni Tatay Diggs. Hindi naiintindihan eh. Autonomous Region in Muslim Mindanao, naniniwalang wala sa hubog at hindi napapanahon ang isinusulong ng dating presidente. Newly created province kami at ongoing yung transition ng rehiyon. At first time pang mangyayari on the 2025 na magkakaroon ng mandato ang parliament. So, mandato ang parliament? Ano yun? Parliamentary? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!